Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Maybe you are thinking, is the feeling mutual? Nasasaktan din ba yung ex ko kagaya ng or kahalintulad ng sakit na nararamdaman ko? And you don't want to hear this answer, pero alam mo ba, mataas ang tendency na hindi. Hindi niya nararamdaman yung sakit na nararamdaman mo. Lalo na kung sa hiwalayan ninyo, specifically, kung siya yung nakipaghiwalay or siya yung tinatawag nating dumper. Mataas ang chance na hindi niya nafe-feel yung same way kagaya ng nafe-feel mo. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Kasi ikaw yung pain sa'yo malala eh. Ramdam mo na iniisip mo siya oras-oras. Ramdam mo yung pain, ang bigat, ang sakit, di ba? Samantalang siya parang wala lang, cool lang, chill lang. Parang hindi man lang niya iniinda. Tapos ikaw parang bigat na bigat ka. Parang kawawa ka naman after ng breakup, di ba? Ngayon, meron tayong mga techniques na i-implement ngayon. Tapusin mo tong video na to dahil dito ko sasabihin yung pinaka-techniques. At sa mga nanonood dyan, huwag kayong masyadong demanding. Yung iba kasi dito sa comment section, napaka-demanding eh. Ba't di na lang kasi makinig eh? Ewan ko ba kung bakit, di ba? Most of them, I'm not saying most of them, pero may mga iilan dito sa comment sections na parang sasabihin nila magulo daw pagkaka-explain. Naguguluhan sila kasi hindi nila inintindi ng buo ang pinakapaliwanag. Yun yung nagiging problem. Kasi most of them may sariling understanding. Hindi dahil sa may problema sa explanation. Ang problema ay kasi mahina yung utak, hindi kayang umintindi. Kaya nga ina-advise ko, hindi ko naman nila lahat, pero kung ang nanonood ay mahina ang utak, kailangan niyang panoorin ito ng 2 beses. Ngayon, specific lang naman daw para sa mga nakakaranas ng breakup eh. Tama? So, I just commented regarding that thing kasi parang may mga nakikita akong comments na hindi yata nila maintindihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, if you will watch this kind of tutorial, tapusin mo yung video. Kung hindi mo maintindihan, imbis na magreklamo ka, panoorin mo lang ng 2 beses. Baka kasi hindi lang mag-gets ng brain mo. Tama? Pero kung most of my subscribers naman tsaka nanonood sa akin, mabilis naman ako mag-gets eh. Mabilis naman nila maintindihan kung ano sinasabi ko. Kaya ito ang discussion natin today. Paano ba mararamdaman ng ex mo yung same level ng pain na nararamdaman mo? Kasi sa totoo lang, yung pain na nararamdaman mo, akala mo hindi niya akala mo nararamdaman din niya or iniisip mo kung nararamdaman ba niya yun. Which in fact, ang totoo niyan is hindi. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo little by little ano ang dapat mong gawin. Una sa lahat, kailangan mo siyang i-mirror. Ibig sabihin, same technique i-apply natin. Diba? Ginagawan kanya ng pangit, like hindi kanya pinapansin, iniitsapwera kanya, dinidisrespect kanya. Eh di gawin mo din sa kanya. Alam mo, ang pagiging mabait, good boy, holy boy, or good girl dito sa ganitong sitwasyon is hindi siya necessity. Kasi after ng breakup, it should be a war. Gera to. It's not a peace treaty. Kung akala nyo after ng breakup magiging friendly, no. Kasi after ng breakup, bawat isa sa inyo may sama ng loob. Kasi kung hiniwalayan ka niya, probably nag-cheat siya, may bago na siya, or baka, naghiwalay talaga kayo dahil sa hindi natin maunawa ang kadahilanan. But always remember this, after breakup, there will be a war. Walang peace treaty dito, okay? Walang ganun. Walang ceasefire dito. After ng breakup, there should be a war. Sama ng loob mo at sama ng loob niya, itsichismis ka niya sa mga kaibigan niya at dahil ikaw, hindi mo kaya mag-fight back, mas pinipili mo maging mabait, diyan ka natatalo. So, pinopromote ko ba na maging masama kayo? Of course not. Di ko naman sinabi maging masama ka. Pero wag kang magiging mabait sa ex mo. Lalo na pag dinam ka. Naintindihan mo ba yun? Nasa gera tayo ngayon. At kung magiging soft side ka, kakainin ka at lalamunin ka ng ex mo. Para kang usa. Para kang usa na
inihain sa leon. Di ba? Mabilis ka lang lulunukin kasi hindi ka pumapalag, di ka lumalaban. Kaya number 1 rule natin, huwag ka munang magiging mabait. You need to show a little bit of guts or tinatawag nating tapang, lakas ng loob at tibay. Kailangan mong iparamdam sa ex mo na matibay ka, may guts ka, hindi ka niya kayang gibain, di ba? Para kang poste, kailangan makipaglaban ka. Hindi pwedeng aanga-anga ka dahil tutumba ka. Okay? Una yon. Kasi, ang rason kung bakit nagiging mabait ka, kasi ayaw mo maka-experience ng pain. Kasi nga, na-experience mo yung pain ngayon or suffering ng breakup. Habang yung ex mo, wala namang pain na na-experience. So, hindi siya nag-iingat sa mga sinasabi niya. Alam mo yung halimbawa, ito yung boss mo sa kumpanya. Di ba, kapag boss mo yan sa kumpanya, madaling sumunod sa kanya, hindi mo siya tatrash talkin, hindi mo siya aawayin, kasi nga boss mo siya sa company, so susunod ka sa lahat ng sinasabi niya. Samantalang yung boss mo, walang pakialam sa'yo kasi alam niyang hindi mo siya kayang sibakin na tanggalin sa trabaho niya. Samantalang ikaw, kaya kanyang sibakin na tanggalin sa trabaho mo. Kaya you should realize, parang ganun lang ang breakup. Parang after ng breakup, yung ex mo yung naging boss mo. Yeah, that's weird. That's very, very weird. But that's the truth. And we cannot escape that thing. Kaya nga, ang ibig ko lamang sabihin at lagi kong nire-remind sa inyo, kung gusto nyong masaktan din ng ex nyo, mirror it. Tapalan nyo, tapatan nyo, labanan nyo. Yung pagiging delusion nyo na sa kanya kayo kumukuha ng saya at strength. Kaya kapag yung ex nyo galit sa inyo, natatakot kayo kasi parang nagigilty kayo kasi parang painful yun sa side nyo. Huwag kayong magpauto sa ex nyo. Tapatan nyo, labanan nyo. In a sense na kung mangbababae siya, kung manlalalaki siya, kung gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin, gawin mo din gusto mong gawin. Kung pinapahiya niya sa social media, kung chinichismis ka niya, i-chismis mo din siya. Kung may sama siya ng loob sa'yo, galit siya sa'yo, magalit ka din, magsama ka din ng loob. Kala mo naman perfecto siya. Sino ba siya? Misaya? Ano siya? Sa sobrang perfecto niya, pwede siyang ipako sa krus para maging pambayad ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. That won't work, man. That won't work. Kaya kung ikaw magiging soft side ka, hindi mararamdaman ng ex mo yung pain. Kasi nga, hindi ka nag-send ng missiles eh. Hindi ka missiles eh. Parang siya lang yung bomba ng bomba sa location mo, pero ikaw hindi ka makapambomba sa location niya. Kaya natural, walang pain. You need to play the victim card. Napaka-importante niyan. Gamitin mo ang victim card, gawin mong access to. Whether kasalanan man niya o hindi, kasalanan mo man o hindi, hindi na importante yun. Ang importante ngayon is your mental safety. Kaya, what I advise you, kung gusto mo masaktan ng ex mo, mirror technique tayo. At after mong i-mirror technique, higitan mo. Di ba? Level up mo yung sayo ng mas mataas sa standard para mas lalo siya masaktan. But for one-on-one coaching or gusto mong ibalik ang ex mo, nasa sayo yan. But PM us sa Philippine Dating Coach breakup service. Baka kailangan mo na ng tulong namin, huwag ka mag-alala. I will be your coach and I will assist you regarding that one. PM mo ako, sige. Huwag ka matakot. Everything sa Facebook natin or sa one-on-one coaching is confidential. So just feel free, comfortable. Thanks for watching.